hindi na ako maglalakbay kailanman. Ito ang isinumpa ng isang babaeng matagal nang nagdurusa dahil sa kanyang kapansanan. Nakatali sa wheelchair at may bitbit na malalim na sugat mula sa nakaraan, nawalan na siya ng pag-asang makita ang mundo. Ngunit isang araw, isang post sa social media ang nagbigay ng munting liwanag sa kanyang puso. Ang destinasyon ay ang Pilipinas, isang bansang kilala sa init ng pagtanggap at hospitality. Tahimik siyang umasa. Ngunit pagdating niya sa isang resort sa probinsya, nakaranas siya ng isang uri ng pagtrato na tumarak sa kanyang puso. Mali ako ng pinuntahan. Isang pangyayari ang biglang nagpaguho sa kanyang umusbong na pag-asa. Bumalik ang alaala ng pang-aapi at pagtanggi. Maging ang imahe ng Pilipinas ay nagsimulang gumuho sa kanyang isipan. Ano ang nangyari sa kanya? Anong uri ng pagtrato ang nagpabagsak sa kanya? At ano ang tunay na kahulugan sa likod nito na nagpabago sa kanyang desisyon sa huli? Halina't alamin natin ang buong kwento. Ilang linya lang ang kailangan para ilarawan ang nangyari. Si Sarah ay bumagsak sa semento. Nangyari ito sa isang abalang shopping district sa Seoul, South Korea. Ang harapang gulong ng kanyang wheelchair ay sumabit sa isang maliit na lubak sa bangketa, dahilan upang tumilapon siya paharap. Wala siyang oras para sanggahin ang sarili gamit ang kanyang mga braso. Tumama ang kanyang katawan sa matigas na semento. Nagkalat ang kanyang mga gamit at nagkasugat ang kanyang braso. Ngunit higit pa sa sakit ng katawan, ang dumurog sa kanya ay ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Ay, ang malas naman, bulong ng isang dumadaan habang tumatawa. May ilang naglabas ng cellphone at kinuhanan siya ng litrato habang nakadapa. Walang nag-abot ng kamay para tumulong. Sa halip, umiwas ang mga tao na parang ayaw nilang madamay, na tila nagtatanong kung anong gulo ang nangyari. Hindi ba nila napansin na hindi siya makatayo mag-isa? O ayaw lang talaga nilang makialam? Ano man ang dahilan, ang eksenang iyon ay sapat na para maramdaman ni Sarah na nag-iisa siya sa mundo. Sa wakas, isang empleyado ng tindahan ang tumakbo at dinala siya sa loob. Tinawagan ni Sarah ang hotel na kanyang binayaran para humingi ng tulong. Ngunit malamig ang sagot na nakuha niya. Pasensya na po, wala na kaming available na accessible room. Kahit pa ilang beses niyang kinumpirma at idinetalye ang kanyang pangangailangan bago mag-book, sinabi nilang wala ito sa record at basta na lang siyang tinanggihan. Wala siyang nagawa kundi maghanap ng ibang hotel. Pumunta siya sa istasyon ng tren. Dahil kailangan niyang sumakay ng subway, tinanong niya ang staff kung may elevator. Ang sagot ay hindi niya inaasahan. Hindi po namin kayang i-accommodate ang mga naka-wheelchair. Mag-taxi na lang po kayo. Magalang man ang pagkakasabi, malinaw ang mensahe ng pagtanggi. Sa bansang ito ba, isa siyang sagabal? Hindi ba siya dapat nandito? Ang ganitong kaisipan ay kumalat sa isip ni Sarah. Nang makarating siya sa lobby ng nahanap niyang hotel, hinarap niya ang panibagong realidad. Masyadong makipot ang pinto ng kwarto, hindi kasya ang wheelchair. Wala na siyang lakas para humingi ng tulong. Napaupo na lang si Sarah sa sahig at umiyak ng tahimik. Umasa siyang makakakita ng bagong mundo sa paglalakbay, ngunit ang sumalubong sa kanya ay sunod-sunod na kawalan ng pakialam at pagtataboy. Kahit gaano siya naging maingat sa pagpili ng lugar at pagpaplano, hindi niya naprotektahan ang sarili. Sa loob ng ilang araw na puno ng pagbabaliwala at pagtanggi, naramdaman ni Sarah na nadurog ang kanyang puso. Bago siya bumalik sa airport, malinaw niyang iniukit sa kanyang isipan, hindi na ako maglalakbay kailanman. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang salitang travel ay isang bagay na ipinagkait sa kanya. Pagkabalik mula sa biyaheng iyon, isinara ni Sarah ang kanyang puso. Kapag inaaya siyang lumabas, umiti lang siya ng pilit at iniiba ang usapan. Kapag may travel show sa Lee, inililipat niya agad ang channel. Ang dapat sana'y masayang alaala ay naging peklat na nagpapaalala ng sakit. Kahit sa pagsakay sa school bus, may kirot sa kanyang dibdib. Ang mga matang mapanghusga, ang mga buntong hininga ng inis, ang mga pigil na tawa, sa ilang sandali, bumabalik ang mga imahe ng kanyang bangungot sa Korea. Baka tanggihan na naman siya. Baka pagtawanan na naman siya. Ang takot na ito ay bumabalot sa kanya. Isang araw sa cafeteria ng universidad, inabutan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Isabella ng Tsaa at nagtanong, Sarah, gusto mo bang subukan ang Pilipinas? Nang marinig niya ito, nagduda si Sarah kung tama ang narinig niya. Matagal na niyang tinapos ang usapan sa paglalakbay.
Wala na siyang lakas ng loob. Umiling siya ng bahagya at bumulong, imposible. Ngunit mumiti si Isabela at ipinakita ang isang post sa kanyang cellphone. Ito ay kwento ng isang wheelchair user na bumisita sa Pilipinas. Ipinakita ang maayos na serbisyo sa Ninoy Aquino International Airport, ang mga rampa at elevator sa mga malls sa IIS at Makati, at ang natural na pagtulong ng mga staff sa hotel. Ipinapakita roon ang mga tanawing hindi pa nakita ni Sarah sa kanyang mga biyahe. Sabi nila pantay daw ang mga bangketa sa mga piling lugar. At tinatawag daw ng mga guard ang pangalan mo para batiin ka, malambing na sabi ni Isabela na may halong katiyakan. Hindi makapagsalita si Sarah habang nakatitig sa screen. Gusto niyang maniwala pero natatakot siya. Masyadong maganda para maging totoo. Parang panaginip. Gayunpaman, may munting pag-asa na gumalaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa comment section ng post, may isang linyang tumatak sa kanya, sa Pilipinas, hindi ako naging problema. Tumagos ito sa puso ni Sarah. Parang binasa nito ang kanyang isip. Mula noong araw na yon, lagi niyang iniisip na pabigat siya. Na baka hindi siya dapat exist. Pero kung totoo ang sinabi ng post, kung may lugar kung saan hindi niya kailangang humingi ng tawad o mag-alala sa tingin ng iba. Kahit isang beses lang, gusto niyang maniwala. Hindi nagtagal, naisip niya, sa tingin mo ba kaya ko? Nang itanong niya ito ng mahina, tumango ng tahimik si Isabela. Ang pinto ng paglalakbay ay muling bumubukas ng dahan-dahan. Nang lumapag ang eroplano at dahan-dahang tumakbo sa runway ng pinawisan ang mga palad ni Sarah. Sa labas ng bintana, nakita niya ang mainit na araw at ang mga ilaw ng airport. Lahat ay mukhang maayos, pero ang loob ni Sarah ay parang binabagyo ng kaba. Paglabas niya ng eroplano patungo sa arrival hall, may naghihintay na ground staff. Walang pilit na ngiti, walang inakilos, natural lang ang pagtanggap. Walang litong mukha, parang natural lang na nandoon si Sarah. Nakahanda na ang wheelchair lift at maayos ang bawat hakbang. Itinuro siya sa elevator ng walang kalituhan, malinaw at tumpak ang instruksyon ng staff. Ito ay bagong karanasan para sa kanya. Maalaga pero hindi namimilit. Detalyado ang tulong pero hindi ipinapahalata. Higit sa lahat, may natural na lambing na hindi nagpaparamdam sa kanya na special case siya. Habang naglalakad sa airport, nakaramdam si Sarah ng kakaiba. Hindi ito hindi maganda, sa halip mas mainit ito kaysa sa anumang naranasan niya. Nagbigay ito ng kapayapaan sa kanyang puso. Walang lubak ang sahig ng hallway. Malilinaw ang signages at may English translations. Walang dahilan para maligaw. Kalmado ang mga tao. Walang nagpapakita ng sobrang reaksyon sa kanya, hindi siya tinititigan, hindi rin iniiwasan. Ang tingin ng mga tao ay parang hangin lang na dumadaan, walang halong panghuhusga. Agad na intindihan ni Sarah kung gaano ito kahalaga. Habang nakapila sa isang coffee shop, nagulat siya sa disenyong walang hagdan at maayos na daloy ng tao. Ang counter ay nasa tamang taas, tahimik na inabot ang tray, at ang mga upuan ay madaling gamitin ng naka-wheelchair. Lahat ay lumikha ng espasyo na walang bahid ng pagtanggi. Ang bawat detalye ay unti-unting tumatagos sa kanyang puso. Sa mga nakaraang biyahe, laging nakaalerto si Sarah sa tingin at ugali ng iba. Iniisip niya kung binabaliwala siya, iniiwasan, o tinataboy. Lagi siyang nakabantay. Pero ngayon, iba na. Sa lugar na ito, kahit nandito siya, walang masamang mangyayari. Sa simpleng pag-isip na yon, gumaan ang paghinga niya. Parang may mali, bulong niya sa sarili, nagulat sa sariling sinabi. Noon lang niya napagtanto na nakalimutan na ng katawan niya ang pakiramdam ng kapanatagan. Ito ay isang atmosfera na walang ingay, kung saan ang presensya ni Sarah ay kasama sa plano ng lipunan. Pakiramdam niya, ngayon lang siya nakatapak sa ganitong mundo. Ang hindi ay daanan lang, pero sa daanang ito, naramdaman niyang tanggap siya. Malalim itong tumatak kay Sarah. Kahit wala pa siyang nakikita sa labas, sigurado na siyang iba ang lugar na ito. Mula sa airport, pumunta si Sarah sa point-to-point bus terminal papuntang syudad. Tahimik siyang pumila sa likuran. Sa loob niya, nandoon pa rin ang takot na baka tanggihan siya. Sira ang lift, hindi pwede ngayon, ilang beses na niyang narinig ito sa ibang bansa. Ang pagsakay ay laging parang sugal. Ngunit para putulin ang kanyang pag-aalala, huminto ng maayos ang bus.
Sa sumunod na sandali, bumaba ang bus, air suspension, at lumabas ang rampa sa gilid. Napak-natural ng galaw, parang walang espesyal na nangyayari. Para po sa naka-wheelchair. Sige po, okay na, sabi ng lalaking staff sa kalmadong boses. Walang eksaheradong tono, walang formalidad, kundi simpleng kasiguruhan. Sa isang pangungusap na yon, gumuho ang ilang pader ng takot ni Sarah. Sa nakaraan, kahit ang simpleng salitang iyon ay hindi niya makuha. Ang mga pasahero sa paligid ay nakakagulat ding tahimik. Walang bumuntong hininga, walang pumitik ng dila, walang tinging naiinis. Kahit napansin nila siya, walang nagreklamo, natural lang silang tumabi para magbigay daan. Ang tahimik na kooperasyon na yon ay nagpakita ng malaking kaibahan sa mga nakaraan niyang biyahe. Hindi siya pinag-alala, hindi iniwasan, at hindi rin tinulungan ng Basta lang siya nandoon bilang normal na tao. Ang atmosperang ito ay marahang bumalot kay Sarah. Walang pag-aalinlangang ginabayan siya ng staff sa rampa at maingat ay pinasok sa bus. May nakalaang espasyo sa gitna at handa ang mga safety belts. Ang huling kilos ng staff ay hindi man lang tumingin sa mata niya, walang halong pag-aalinlangan, parang ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Ang kahinahunan at kasanayan na yon ay nagpalaya kay Sarah mula sa pagiging espesyal na kaso. Nang umandar ang bus, kusa nang tumulo ang luha ni Sarah. Parang may bara sa lalamunan niya at hindi siya makapagsalita. Sa nakaraan, ang pagsakay lang ay parang pakikipaglaban. Kailangan niyang magmakaawa, magpaliwanag, maghintay, minsan ay tanggapin ang inis ng iba. Pero ngayon, dito sa lugar na ito, wala siyang kailangang gawin kundi ang imaging. Habang umuuga ng tahimik ang bus, kumalat ang damdaming ito sa kanya. Pumikit si Sarah. Sa labas ng bintana ay ang di pamilyar na tanawin ng Maynila, pero mas bago sa kanya ang hangin sa loob ng bus. Walang masamang mangyayari. Hindi siya tatanggihan ng kahit sino, natural lang siyang dadalhin sa kanyang destinasyon. Napakahalaga at napakabigat na karanasan nito para kay Sarah. Kahit walang salitang pasasalamat na lumabas, ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ang nagsasalita. Ito ay patunay na nakarating na siya sa lugar na malayo sa kawalan ng pag-asa. Nakarating si Sarah sa isang terminal o istasyon sa Maynila, marahil ay sa isang modernong transport hub tulad ng PIPS o One Ayala, sa hapon ng weekday. Bagamat weekday, parang rush hour sa dami ng tao. Ang mga taong nagmamadali, ang mga anunsyo sa speaker, ang gulong ng mga maleta, at ang yabag ng mga paa, lahat ng ito ay nagpaalala sa kanya ng masakit na karanasan sa Seoul. Ang pagbagsak sa istasyon na walang tumulong, ang mga malamig na tingin, ang mga tawa, ang mga kamera. Hindi katawan kundi puso ang nadurog noon. Baka tanggihan na naman ako, baka maging pabigat ako. Tumulog ang alarma ng takot sa puso ni Sarah. Ang mahigpit na hawak niya sa preno ng wheelchair ay lumikha ng munting tunog. Sa sandaling yon, isang gwardiya o station staff na nakauniporme ang tahimik na lumapit sa kanya. Ma'am Sarah, hinihintay po namin kayo, sabi nito sa kalmadong boses na may ngiti. Katulad ito ng mga mata ng staff sa airport. Sa sobrang natural na salita, tumango lang si Sarah. Hindi pa nawawala ang kaba, pero naramdaman niyang kumikilos ang taong ito para sa kanya. Itinuro siya sa isang tahimik na ruta palayo sa siksikan, kung saan may elevator at walang hagdan. Sa tabi ng escalator ay may rampa at handrails, may tactile paving sa sahig. Lahat ay nasa tamang lugar, walang pilit. Ang natural na ayos na yon ang gumulat kay Sarah. Ang staff ay nakikipag-ugnayan sa radyo habang itinuturo ang daan ng walang pag-aalinlangan. Ang proseso na karaniwang naiipit kapag may isang nagkamali ay nakakagulat na maayos. Pakiramdam niya ay naging bahagi siya ng isang malaking sistema na gumagana ng tama. Hindi nagtagal, huminto ang staff sa harap ng platform. May konting oras pa bago dumating ang tren bus, sabi nito. Sa likod ng mga salitang iyon ay ang init na higit pa sa paggabay. Parang sinasabi nitong, magpahinga po muna kayo ng payapa. Maraming tao sa platform, pero walang tumititig kay Sarah. Walang umiiwas ng malayo, walang umiiwas ng tingin dahil sa pagkailang. Ang bawat isa ay gumagalaw lang patungo sa kanilang pupuntahan. Natural na nakihalo si Sarah sa daloy na ito. Iba dito. Isang munting apoy ng katiyakan ang sumindi sa puso ni Sarah. Ito ang sandaling ang kakaibang pakiramdam sa airport ay naging tunay na kapanatagan. Hindi ito lugar kung saan hindi ka mabubuhay kung walang tutulong,
ito ay lugar kung saan ang tulong ay natural na dumarating kapag kailangan mo. Ito ang Maynila na kinatatayuan niya ngayon. Dati, ang paglalakbay ay katumbas ng takot. Pero ngayon, nararamdaman niyang pwede siyang magpatuloy. Ang munting usbong ng pagbabagong ito ay tahimik ngunit siguradong nagpapainit sa puso ni Sarah. Nakatayo sa platform, natural na naituwid ni Sarah ang kanyang likod. Sa nakaraan, hindi siya mapakali sa platform, pero dito may kakaiba. Gayunpaman, nandoon pa rin ang tanong na okay lang ba talaga? 10 minuto bago umalis, isang lalaking staff ang lumapit kay Sarah. Ang kanyang namiplate ay kumikinang sa dibdib ng uniforme. Yumuko siya ng bahagya at sinabi sa kalmadong boses, "Ma'am Sarah, handa na po kaming asisteran kayo. Huwag po kayong mag-alala." Ang boses ay may tatag na galing sa karanasan, ngunit higit pa roon, hindi ito mekanikal na trabaho lang, ramdam ang sinseridad. Lumingon si Sarah at nakita niyang nakalatag na ang rampa. Bago pa dumating ang sasakyan, handa na ang mga staff sa kanilang pwesto. Walang nagmamadali, walang sumisigaw. Lahat ay parang natural lang na nangyayari. Ibang-iba ito sa magulo at nakakatensyong karanasan niya noon. Hindi nagtagal, dahan-dahang pumasok ang tren bus. Pagbukas ng pinto, nagsalita ang staff sa radyo habang nakangiti, "Sige po, pasok na." Sa senyas na yon, umusad ang wheelchair ni Sarah. Ang kamay na umalalay sa likod niya ay nagbigay ng init. Hindi siya tinutulak kundi inaalalayan. Nakahinga ng maluwag si Sarah. Ang mga pasahero sa paligid ay hindi nag-ingay o nagmadali. Parang hindi ito espesyal sa kanila. Pero ang kawalan ng reaksyon na yon ang naging sorpresa at tunay na kaligayahan para kay Sarah. Pagpasok sa loob, handa na ang kanyang pwesto. Maluwag ang daanan. Isang babaeng staff ang tumango at ipinaliwanag ng maayos ang impormasyon. Ang bawat kilos ay nagpapakita ng natural na respeto sa kanya bilang customer. Bago umalis, ang staff sa platform ay kumaway ng tahimik. Hindi para magpakitang tao dahil inutos, kundi isang anyo ng respeto na higit pa sa trabaho. Nang makita yon, nagbago ang loob ni Sarah. Ang naramdaman niya ay hindi lang kabaitan kundi tiwala. Ang lahat ng kilos nila ay may katotohanan. Hindi nila iniisip na tinutulungan nila si Sarah o tinatrato ng espesyal, tinanggap lang nila siya bilang kapwa manlalakbay sa pinakanatural na paraan. Isang mainit na damdamin ang umakyat sa dibdib ni Sarah. Dahan-dahan niyang pinunasan ang luha sa kanyang mata at tinitigan ang platform sa labas ng bintana. Iba ang tanawin kumpara sa anumang biyahe niya noon. Iba ang Pilipinas. Ang katiyakang iyon ay tahimik ngunit malakas na tumatak sa puso ni Sarah sa sandaling iyon. Ang destinasyon niya ay isang lumang ancestral house sa probinsya, marahil sa Batangas, Laguna o Vigan na ginawang resort. Ito ay isang gusaling mahigit 100 taon na gawa sa bato at kahoy. Sa harap ng mabigat na pinto, napasinghap si Sarah. "Pwede ba akong tumira dito?" Habang dumadaan ang kaba, tahimik na bumukas ang pinto. Isang ginang na nakasuot ng simpleng barotsaya, ang may-ari, ang sumalubong sa kanya nang may maamong ngiti. "Tuloy po kayo. Walang hagdan dito, huwag po kayong mag-alala." Ang mga salitang iyon ay hindi lang formalidad kundi puno ng mainit na pagmamalasakit, isang taos-pusong welcome. Ang sahig sa entrance ay inayos para madaling daanan ng wheelchair. Sa unahan, may rampa na parang sadyang inilagay doon bilang welcome path para sa kanya. Pagtawid sa pasilyo, sumalubong ang malambot na liwanag mula sa mga bintanang kapis. Ang amoy ng lumang kahoy at ang kinis ng sahig ay nagbibigay ng nostalgic na pakiramdam. Walang staff na natataranta, tahimik silang tumatabi para magbigay daan. Minsan ay nagsasabi sila ng, "Dahan-dahan lang po." Walang pilit na tulong, walang sobrang pag-aasikaso. Pagpasok sa kwarto, nanlaki ang mata ni Sarah. Ang bahagi ng sahig ay inayos para magkaroon ng maluwag na espasyo para makaikot ang wheelchair. Sa tabi ng kama, may maliit na mesa na may rampa. May handrail sa pader. Pati ang taas ng switch ay inadjust. Para sa akin ba ang kwartong ito? Naisip niya dahil sa sobrang atensyon sa detalye. Pagpasok sa banyo, lalo siyang naantig. Adjustable ang shower head, abot kamay ang mga buton. May matibay na handrail sa tabi ng inidoro at may shower chair na nakahanda. Ang disenyo at daloy ay walang hirap, lahat ay natural.
Hindi ito espasyong magpaparamdam sa kanya ng awa na, kawawa ka naman, kundi isang lugar na bumubulong ng nakahanda na ang lahat para hindi ka mahirapan. Huminga ng malalim si Sarah. Ito ang sandaling naramdaman niyang ang katawan niya ay hindi na isang pabigat. Sa mga nakaraang biyahe, laging kailangang mag-sorry. Pero sa resort na ito, walang dahilan para humingi ng tawad. Tanging ang pakiramdam na, ayos lang na nandito ako, ang tahimik na dumadaloy. Bago maghapunan, bumalik ang may-ari sa kwarto. May dala itong tsaa at merienda, kakanin. Kung gusto niyo po, magpahinga muna kayo at magmerienda bago kumain. Wala nang masabi si Sarah, kundi tumango ng malalim bilang pasasalamat. Ibinuhos niya ang lahat ng pasasalamat sa pagyukong iyon. Maliit na bagay lang ito sa biyahe, pero ang sandaling iyon ay maaaring nagpabago sa kahulugan ng paglalakbay ni Sarah. Lumalim ang gabi at ang kwarto ay naliwanagan ng malambot na ilaw. Sa labas, makikita ang buwan sa madilim na asul na langit. Binuksan ni Sarah ang kanyang notebook sa mesa at nagsimulang magsulat ng mga salitang naipon sa kanyang puso. Nag-alinlangan siya sa unang linya. Nagta-travel ako. Nang makita niya ang mga salitang iyon, bumuhos ang init mula sa kanyang dibdib. Gaano katagal na ba niyang hindi nasasabi ito? Ang karanasan sa Korea ay parang bangungot na bumabalik pa rin. Ang pagbagsak at pagtawa ng iba. Ang paghingi ng tulong na binaliwala. Ang pagtanggi sa bawat destinasyon. Noon, naniwala si Sarah na hiwalay siya sa mundo. Akala niya, ang paglalakbay ay para lang sa mga malalakas at walang kapansanan. Wala siyang karapatan. Ngunit ang ilang araw sa Pilipinas ay dahan-dahang bumasag sa paniniwalang iyon. Ang maamong tingin sa airport, ang walang pag-aalinlangang paggabay sa istasyon, at ang natural na pagtanggap sa resort, ang pagkakapareho ng mga ito ay ang hindi siya trinato bilang iba. Ang hindi pagiging espesyal ang pinakamalaking lunas sa kanyang puso. Walang nagulat, walang tumitig, walang nalito kung ano ang gagawin. Basta lang inabot ang kamay bilang natural na bagay. Ang panahong iyon ay panahon kung saan kinilala ang kanyang pag-iral. Hindi siya trinato bilang person with disability, kundi bilang manlalakbay. Ang atmosperang iyon ang nagpaluwag sa buhol sa kanyang puso. Hindi siya nagpunta sa mga sikat na tourist spots o 5-star hotels. Pero ang mas tumatak sa kanya ay ang pakiramdam na hindi ko kailangang piliting baguhin ang sarili ko. Ang lipunan ng kusa at natural na lumalapit sa kanya. Ang katiyakang iyon ay marahang yumanig sa puso ni Sarah. Nagta-travel ako. Tinitigan ulit ni Sarah ang mga salita at napangiti ng tahimik. Dati, akala niya kailangan ng permiso para maglakbay. Nag-aalala sa tingin ng iba, takot na maging pabigat. Pero ang ibinigay ng Pilipinas sa kanya ay ang pakiramdam na pwede kang manatili dito. Ito ay ang pagpapatibay sa kanyang pag-iral. Hindi pinilit na isiksik ang naka-wheelchair na sarili niya sa kagustuhan ng iba. Ang natural na respeto ay nagdala ng tahimik na pagbabago sa loob ni Sarah. Isinara niya ang notebook. Ang amoy ng lumang kahoy ay humalo sa hangin. Ang hangin sa labas ay parang bumubulong ng welcome. At naisip ni Sarah, hindi kailangan ng espesyal na kondisyon para maglakbay. Basta gusto mo, sapat na yon. Ilang araw pagka-uwi, bumalik si Sarah sa kanyang bahay sa London suburbs. Ang maliit na kusina, ang bookshelf sa pader, at ang tahimik na hardin sa labas, sa pamilyar na tanawing ito, parang may nagbago sa mundo. Hindi ang tanawin ang nagbago, kundi siya mismo. Binuksan niya ang laptop at nag-log in sa social media. Unti-unti niyang isinulat ang mga alaala sa Pilipinas. Ang 2 minutong karanasan sa platform ng istasyon ay nakatanggap ng reaksyong higit pa sa inaasahan. Nangyari ba talaga yan sa Pilipinas? Sana ganun din sa bansa natin, puno ng gulat at paghanga ang comments. May mga wheelchair users din na nag-comment, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Gusto ko na ring mag-travel. Sunod-sunod ang pasasalamat. Ang sarili niya na dating bumulong ng isa na hindi na lang ako pumunta doon ay nangangarap na ngayon na bumalik. Ang pagbabagong ito ang sagot ng paglalakbay. Sa mesa ay may asul na booklet, ang kanyang bagong passport, nakakuha lang ilang araw ang nakalipas. Dati, ilang ito, pero ngayon, susi na ito sa hinaharap. Sa susunod, sa Palawan o Bohol naman, hindi sinasadyang nasabi niya at napatawa. Ilang buwan lang ang nakalipas, takot siyang sumakay ng eroplano, pero ngayon, masaya na siyang nagpaplano. Ito ang lakas na ibinigay ng Pilipinas kay Sarah.
Hindi pa balat bunga, kundi hospitality na galing sa puso. Ang hospitality na yon ay unti-unting bumago sa kanya. Hindi kailangan ng grandiosong palabas para makaantig. Ang kailangan ay tahimik at tapat na pagmamalasakit. Naranasan ni Sarah kung gaano ito kalalim tumama sa puso. Hindi siya tinignan ng mga Pilipino bilang may kapansanan na turista, kundi bilang isang imanlalakbay na tinatanggap. Ang ugaling iyon ang sumuporta, nagpagaling, at nagbigay sa kanya ng tapang, parang marahan siyang itinulak at sinabing, may lugar ka dito. Hanggang sa araw ng susunod niyang paglalakbay, desidido si Sarah na pahalagahan ang bawat araw. Ang alaala ng paglalakbay ay hindi katapusan kundi simula. Wala na ang salitang si pagsuko sa bokabularyo niya. Kinuha niya ang ballpen at isinulat sa huling pahina ng notebook, iniligtas ako ng paglalakbay, kaya gusto kong magpatuloy maglakbay. At sa sulok ng pahina, isinulat niya ng maliit, salamat, Pilipinas. Babalik ako. Salamat sa panonood.